Now, yung ginagawa dyan rally, hanggat hindi magsalita ang BP Sara, useless, babadya yung gera, bakit hindi na ngayon? Tapusin na natin, yung ganun ba? Tapusin na natin. Mag-lead na yung gustong mag-lead. Bakit? Pababaya pa ba natin magkaroon ng gera? Ganon. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Well, yung sa Maisog, I understand yung mga panawagan na tigil yung gera. Nandun na tayo, tigil yung gera. Oo, pigilan, pigilan. Paano nyo pipigilan ng gera? Paano natin pipigilan ng gera? Panay salita tayo doon sa doon sa Maisog, no? Pero, can somebody think of a way paano pigilan yung gera? Wala naman sa control natin yung gera. Nasa mga leader eh. Oh, nasa mga leader. Hindi pa nagsasalita si BP Sara, no? Oh, BP Sara, BP Sara. Wala daw unit team, election lang. Okay, so paano na? So, kung isa ay pumoporma ng gera, bakit hindi pumorma ng walang gera itong isa? Ngayon, fast forward. Kunyari, nagsucceed ang Maisog or ang Pilipino, bansang Pilipinas, no? Yung nakakarami, tanggalin si BBM. Fast forward, nandun tayo, dumating yung June 30 na biglang sinabi, kunyari, hinug na, dumating yung ano na yon, portion na yon. Uy, 12 days to go. TikTok, 12 days to go. Oh, ano ngayon? 18. 12 days to go. Anong gagawin ni BP Sara? Anong gagawin ni Bongbong Marcos? Hintayin, abangan sa teleserye ng politika ng Pilipinas. So while we are waiting, yung BBM pwede siya mag-declare anytime. Ganun ka-seryoso ang sitwasyon. Kung ganun ka-seryoso ang sitwasyon na anytime biglang magkaroon ng escalation at magkaroon ng declaration of war, dapat kumilos na ang Duterte camp. Tama. Hindi na yung maisog dito, maisog doon, maisog abroad, maisog kung saan-saan. One time, big time. Dapat ganon, no? Kaya nga ako, pinapanood ko na lang. Hindi naman ako pwede mag-lead niyan. Bakit ako mag-lead? Hindi naman ako binoto ng tao, hindi naman ako vice president eh. Di ba? Ako'y isang civilian. Supremo ngayon ako ng Filipino Guerrilla Forces. Oh, Supremo. Kaya suportahan nyo na lang yung Filipino Guerrilla Forces because it is one step positive, no? Positive. Ayaw natin ng gera but we have to prepare for war. No, yun yung ano. Now, kung nagsalita si BP Sara, kasi kung ganun kagrabe yung sitwasyon natin, no? Tignan nyo, mahal ng bilihin. Galing akong palengke kahapon. At pupunta na naman kami mamaya. Mahal ng bilihin eh. Nag-grocery kami, grabe, ang bill namin. Inabot ng 8,000. Ano nabili namin? Pagkain ng aso. Ganun din sa palengke, sa yote, pagkain ng aso. Panay mga manok. O so, kung ano, ang mahal ng bilihin talaga. Tapos noon may korupsyon, may resolution 10, merong mga pagsupil sa rice. Buti nga, pinayagan yung Maisog sa Pampanga. O, di ba? Nakikinig ang administrasyon. Payagan nyo ng payagan yung Maisog. Payagan nyo. BBM. Payagan nyo. Kasi ilalabas ng tao yung galit. Ang delikado, ang Malacanang, no? Delikado, as in, delikado kayo. Mag-civil war tayo. Kung pinigaan nyo ng pinigang ganyan, sinupil ninyo masyado yung tao na magsalita. Naku, galit na galit ang tao sa ganun. Walang patawad. Uupakan kayo. At mahati ang Pilipinas, mahati ang Armed Forces, mahati ang PNP. Gusto niyo ba ng ganon? Kaya payagan na lang yung Maisog na yan. Magsalita. Sorry. Sama naman. Look, sama ng timing mo. No, sorry Luke pinindot ko yung end call. So, ang ano doon, ang pinaka dapat gawin ay isipin
kung ganun katindi ang posibilidad na anytime from now, TikTok, pwedeng magkagera, pwedeng magkadigmaan, pwedeng magka-escalate. No amount of expert opinion, political analyst, military, ek-ek na yan, and whatever na ng mga sinasabi ng mga allies. No amount lahat yan. Kung yung ating opposition, ang mga Pilipino, ay hindi na-appreciate yung matinding problema. Ngayon, kinakailangan nauna eh. Ba't hindi pa nauna? Ano problema? Kasi kahit anong rally ang gawin, kahit anong sino man ang nagsasalita, ay hanggang salita lang yun. Ang kinakailangan ay yung hinihikayat ninyo natin at yung gusto natin na magsalita ay hindi pa nagsasalita. Yung gusto ninyong tumayo para sa Pilipinas, hindi pa nagsasalita. Yun yung problema ng bansa. Hanggang hindi nagsasalita yung vice-presidente, walang kahihinatnan. Kasi tignan nyo, kung sakasakaling nagkaroon ng people power at hindi tumayo ang vice-presidente, paano? Sino tatayo? Si Tatay Digong? Ayaw na nga ni Tatay Digong eh. Ayaw na nga niya eh. Sinong patatayuin doon? Sino ba nandun? Sila, Vic Rodriguez, sila Harry Roque. Teka, violation ng Constitution yun. Akala ko ba, we want to defend the Constitution. So magkakaroon ng conflict, di ba? Yung rally, we're trying to express na yung Constitution, wag balusabasin, wag babuyin. No? Sundan yung Constitution. Ganon din ang sinasabi sa Armed Forces. Sundan nyo yung Constitution. And then here you are, magrarally, mag-people power. Tapos, hindi si Sara ang uupo. Dapat si Sara ang umupo kasi siya yung nasa Constitution na Vice President. So hanggang hindi nagsasalita at hindi pumoporma si BP Sara na mamumuntal na, yung mamboboljak ba, yung ganon, mang-uupak, ay walang pupuntahan to. Okay lang. So, yung sinasabi ng iba kong kasama namin, pare-parehas, na yung dalawa makakapigil sa gera. BBM, BP Sara. Gawin nyo ng Duterte Camp. Silang lahat ang makakapigil sa gera. In short, ang mga politiko natin kayang pigilan ang gera. So, yung sinasabing pigilan natin yung gera, paano nyo pipigilan? Di naman tayo yung may power na pigilan ng gera. Ano, mag-rally tayong lahat? Kahit mag-rally tayo, sige, bukas, kunyari, rally. Tanong, uupo ba ang BP Sara? Tanungin nyo na muna. Ma'am President, Ma'am Vice President, question. Mag-rally na kami bukas. We will lead the rally. Lahat kami. Magtatapang-tapangan na kami. O sige, patay kung patay na. Lintik na yan. Mag-rally bukas. Question, uupo ba kayo? Yun yung problema eh. It is a leadership vacuum. Yun yung problema dito sa sitwasyon natin. And kung walang nagsasalita at ito ay pinipilit na pababain, hindi naman papayag na bumaba. Kasi pagka bumaba siya, bye-bye, dami pang kasong haharapin. Gagamitin niya lahat ng power niya at resources within his sphere of influence, and dami na eh. Yun niya kakadelay eh. Lumakas eh. No? So, hindi siya papayag na pababain siya. Ngayon, pagka nakupot siya na nakupot, pwede siya mag-martial, ilang beses ko na sinasabi yun, pwede siyang mag-declare ng state of war. Ano pwede niyong gawin? Na positive. Hindi yung salita lang tayo. Ang pwede niyong gawin, kayo, Pilipinas, bansang Pilipino, mga Pilipino, nandito man o sa abroad,
sulatan ninyo ang inyong congressman at inyong mga senator, national, no? Senator. Kahit sino, pwede yung sulatan doon. 24 yon, no? Sulatan nyo, lahat sila. Bugbugin nyo ng open letter o kaya email o ganon. Bugbugin nyo lahat sila. Tell them na ayaw ninyo ng gera. Ayaw natin ng gera. No? Ako, wag nyo na akong ambisyon, wag nyo na akong expectin na susulat. Hindi ako susulat. Busy kami mag-form ng guerrilla. Just in case na walang mangyari sa lahat ng mga ganon-ganon at mga forma-forma at umabot tayo sa gera, at least nandyan na kami. Yun yung wala nag-iisip sa kung paano dedepensahan yung pamilya natin eh. Okay. Problema ko yun eh. Kaya nga yung tong channel hindi ako nakapag-vlog. Inuuna ko pa yun. So, sulatan ninyo ang inyong mga congressman at mga senator. Bakit? Kasi sangayon sa konstitusyon natin, ang presidente kahit magdeklara, kinakailangan pa rin niya ng approval ng Senate at ng Congress. Voting separately, 3/4, no? Tignan natin kung may epekto yung mga sulat natin. Paano ngayon kung wala? Paano ngayon, kunyari, within, from now hanggang question mark kung kailan, sa timeline, biglang declare ng state of war ang Bongbong Marcos. Paano na? So, pupunta ngayon sa legislative na magbotohan ang Senate at ang Congress 3/4 vote separately approving a state of war. Okay? Kunyari, nagkaroon ng escalation. Kunyari, meron pa tayong batas eh. Meron tayong konstitusyon na susundin. Hindi pwedeng, I declare war. Yun na, gera-gera na. Hindi. Ratatatat na, hindi pa. Bungkuna na. Wala pa yun. Senate, Congress pa. No? 3/4 vote. Kaya ang pwede ninyong gawin, sulatan ninyo ang inyong congressman at mga senador kung talagang gusto nyong pigilan ang gera at kung baka sakali makonsensya, sabayin nyo na ng dasal. Kasi kung hindi at talagang pera-pera ang mga putragis na yan, mga PI na yung mga pinayupak, no? Kung pera-pera, kasi they get what they want eh. Money talks eh, no? So, tawa ako, binira nga si Bongo, no? binira si Bongo. Saka nakakita naman, paano magkakaroon ng ganyan eh, laban-laban eh, wala talaga tayo eh, no? Kaya nga binaboy tayo ng politika. Pilipinas, aminin natin, binaboy tayo ng politika. No? There's got to be change somewhere. No? There's got to be cleansing, there's got to be change. Yung lahat ng kurakot na yan, yariin, yung ganun ba. There's got to be surgical na yung cancer cell tanggalin talaga, no? Yun yung nagpapahirap sa pasyente. Tayo yung pasyente. Naghihingalo tayo. May tanin na nga tayo eh. Naiwan na tayo. Yung iba, enjoying tayo, naiwan eh. Mahinang internet natin, no? Tapos wala tayong food security. Umaasa tayo sa import-import, no? Tapos nun yung droga na yan, ayan na naman, on the rise, no? Yung balita kapon, kahit 14, 13 anyos. Yung bata na 7-year-old, runner, tagabili ng shabu ng mga magulang niya. Ano ba yan? Naknanto ko ayan, no? Ano nangyari sa bansa natin, ano? Tapos ngayon nagbabadya yung gera. Bangayan. So, punto. Dalawang grupo ang makakapigil ng gera, no? Sa politika natin, kung yun ang pag-uusapan. BBM, sulatan nyo na rin si BBM, no? Sulatan nyo na rin, Office of the President, Malacanang. Mr. President, para nyo ng awa, huwag nyo kaming dadalhin sa gera. Simpleng mga Pilipino lang kami. Wala kaming kakayanan, no? Huwag nyo kaming dadalhin sa gera. Kaya nga, ayan, malapit ako masyado. Huwag nyo kaming dadalhin sa gera. So yun ang pwede nyo gawin. Sulatan nyo Malacanang, sulatan nyo ang Senado, sulatan nyo Kongreso. Tiyagain nyo. You really want to stop war? Then by all means, try to do something. Now,
yung ginagawa dyan rally, hanggat hindi magsalita ang BP Sara, useless, di ba? Kasi mag-rally-rally ka, meron kang 10,000, 20,000, maximum of 50,000, o may rally sa abroad, what will that amount to? Saan pupunta yon? Saan patungo? Ginigising ang mga Pilipino. O sige, gising na gising. Ayan na, hindi na ako natutulog. O may eye bags na. O tapos nun, bakit hindi pa? Kasi nga yung conflict kung nagbabadya yung gera, bakit hindi na ngayon? Tapusin na natin, yung ganun ba? Tapusin na natin. Mag-lead na yung gustong mag-lead. Bakit? Pababaya pa ba natin magkaroon ng gera? Ganon yung dating.